Ayan po, so hindi po pagtatagal, basahin po natin ang Ephesians chapter 2 verse 19. Sabi po ng ating Panginoon, "So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all God's holy people. You are members of God's family." So basbasan po ang talatang ating binasa. Tayo po yung makakaupo na. Ayan po, isang muli, magandang araw po sa ating lahat. Ayan po. So mga kapatid, nakita niyo na po, naka-highlight po dyan, ating pag-uusapan ay patungkol po sa pamilya. You are member of God's family. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatan pong Ayan. So, naka-experience nyo na po ba ang salita pong Ohana? Amen. Ayan, may narinig na amen. O, taas po ang amay. Sino po ang naka-experience na po ng salita pong Ohana? Ayan, si Elder Geraldine. Yung iba po, wala pong may idea kung ano po ang Ohana? Wala po. Pero before po natin malaman kung ano po ba talaga ang Ohana, kagaya po kanina sa binasa natin, sabi po doon, you are member of God's family. So sa loob po ng pamilya, ano po ang nagko-consist? Family consists of, ano po? Father or tatay, mother or nanay, children, mga anak. Doon sa mga anak, nandiyan si kuya, ate, bunso. Amen po ba? Amen. Amen. So sa father or tatay, tanungin ko po kayo, ano po ang role ng isang ama? Ayan yung kahulugan. Diba? Haligi ng tahanan. Pero other than that, ano pa po ang kahulugan or ano po ba role ng isang tatay? Head of the family. Provider. Ano pa? Kaya kanina ko pa po narinig yun. Provider. Ano pa? Nag-guide. Ayan. Ano pa? Nagdidisiplina. Ayan. Nanay naman. Mother. O ano mo ng kahulugan? Ano? Speaker ng tahanan? Ano? Speaker? Ano po? Mother or nanay ay ilaw ng tahanan. So marami po akong nababasa noon, lalo pag Mother's Day, ang nanay daw po ang speaker ng tahanan. Speaker of the house. Nakukuha niyo po kung bakit? Umaga pa lang? Ayun na po yung sabi sa mga nababasa ko po. Pero sabi nga po, ang nanay, siya po ang ilaw ng tahanan. Na kung saan po, ang nanay din ay ano? Gabay. Ano pa? Taga-budget. Ano pa? Narinig ba na? Tagalaba. Tagaluto. In short, hikaya. Yan. So marami rin pong role ang isang nanay o ang isang mother. Children or mga anak, ano naman po ang role ng mga anak? Taga-gastos. Taga-init ng ulo ng magulang. Alam mo, ano pa? Ayan, ano ba? Happy feel ng isang magulang. Ano pa? Ano ba ang role ng isang mga anak? Pagkasunod sa mga magulang. Ayan. So marami. Siguro di lang natin maalala, di lang natin maisip, pero maraming role. So sa loob ng isang pamilya, merong nanay, tatay, mga anak, na kung saan bawat isa po dyan ay may kanya-kanyang role yun. Amen po ba? Amen. So ngayon po, ano po ba ibig sabihin nung title po natin? Okay, yung salitang Ohana na yan. So dito po mga kapatid, sa isa pong palabas na kung saan po, way back pa po, cartoon pa po siya, na ngayon meron na pong live action na movie.
meron po akong natutunan kung ano po ang ibig sabihin ng ohana. So ano po ba ibig sabihin ng ohana? Sabi po dito, ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten. Sa palabas ko na Lilo and Stitch. So, sa lugar po ng Hawaii, so ito po yung isa sa culture po nila. Yung ohana ay salita po ng taga-Hawaii na ang ibig sabihin ay family. At para sa kanila, ang pamilya, nobody gets left behind or forgotten. So bilang isang tao o isang miyembro ng isang pamilya, siyempre, yun yung gusto natin. Yun yung desire po natin. Na ano po, na kahit nasaan man tayong lugar, malayo tayo sa ating pamilya, hindi nila tayo makakalimutan. Amen po ba? So, yung iba po sa atin, siguro yung tatay nasa ibang bansa, or baliktad naman, nanay po ang nasa ibang bansa, or yung mga anak, after makagraduate, nagkaroon ng pribileyo mag-ibang bansa, so sila naman yung malayo. Na ang sabi po dito sa ohana, na kahit malayo man tayo sa isa't isa, hindi natin makakalimutan ang isa't isa. Amen po ba? Sabi nga po, nobody gets left behind or forgotten. Kung tayo po mga kapatid, may pribileyo, makinig ng salita ng Diyos, paano sila na makakasabay sa atin? O sa GC natin, may sinesend po ng mga video ng ating mga services. Send natin sa kanila. Amen po mga kapatid. In that way din po mga kapatid, hindi na natutulungan natin sila para hindi sila maiwan. Amen po ba? Sa school na lang din, kung tinuturin natin ating mga classmates na family, di ba mga kapatid, kung umabsent siya nung mismong araw na yun, may klase, di ba syempre mag-delay siya, hindi na naintindihan yung tinuro ng teacher kasi nga absent siya. Pero bilang isang family, ikaw na ang klase, tuturuan mo siya. Para pag nag-exam, hindi masasagot kayo parehas. So ganyan po ang ibig sabihin ng pamilya. Nobody gets left behind or forgotten. Na kung saan po mga kapatid, tayo naman po bilang isang Kristiyano, bilang nasa iisang pamilya sa loob ng church, sabi po dito, where God called us into His family through love, grace, and adoption. In Christ, we become brothers and sisters, not because of our background or achievements, but because of God's unconditional love. So kaya pala tayo tinawag na isang pamilya dito sa loob ng iglesia dahil po saan? Sa pag-ibig po ng Diyos. Amen po ba? Amen po? Hindi lang po ba sa pag-ibig eh. Sabi ng Lord, at nasabi ko po mga kapatid, dahil sa unconditional love ng Diyos. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang ugali, merong hindi maganda, merong maganda, pero dahil sa unconditional love ng Diyos, pinagkaisa niya tayo. At tinawag niya tayong pamilya. Amen po ba? Pero sabi sa binasa natin kanina, Ephesians chapter 2 verse 19, sabi ng ating Panginoon, so now, you Gentiles are no longer strangers and foreigners. Kung noon, nasa kanya-kanya tayong bahay, kanya-kanya tayong lugar, pero ngayon hindi na tayo tinuturing na iba ng ating Panginoon. At ang bawat isa sa atin nagkakilala, hindi na tayo iba sa isa't isa. Amen po ba? Amen po? Amen. Pero sabi ng Lord, you are citizens along with all God's holy people. And ano pa po ang sinabi? You are members of God's family. At napakasarap po na marinig na tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Na tayo po ay nasaan? Meron tayong isang spiritual ohana.
Mayroon tayong spiritual family, mga kapatid. Hindi man, magkakaiba man tayo ng biological father, mother, pero meron tayong isang Diyos. Amen po ba? Sa loob ng church, may kanya-kanya tayong family. Pero sinabi ko po kanina, meron naman tayong isang Diyos. Kaya tayo ay tinatawag na Ohana. Amen po ba, mga kapatid? Na kung saan din po, mga kapatid, ako po naniniwala sa loob ng sa loob ng isang Ohana, ito ay nagiging maganda sa paningin ng Lord once na meron sa loob ng Ohanang pagkakaisa. Amen po ba? Amen. Kung sa loob ng bahay merong pagkakaisa na kahit anong dumating na pagsubok, malalampasan. At napaka-importante sa spiritual ohana natin, meron pong unity na tinatawag. At sabi nga po dito, mga kapatid ng ating Panginoon, sa Psalms 133 verse 1, na madalas na ginagamit po ni Pastora Baby. Ano po ang sabi? How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Maganda, kaaya-aya sa paningin ng Diyos kung mayroong pagkakaisa sa loob ng ohana natin. Sa spiritual ohana natin. Amen po ba, mga kapatid? Napakaganda. Sipin mo, lahat tayo humahayo, lahat tayo nananalangin, lahat tayo nagsishare ng salita ng Diyos. Amen po ba? Bakit natin ginagawa yun? Kasi alam natin, alam mo sa sarili mo, na meron tayong isang Diyos. At ang pinaglilingkuran natin, isang Diyos. Amen po ba? Kaya dapat bilang kabilang sa isang spiritual ohana, makita na tayo ay nakikiisa. Sabi nga po, mga kapatid, huwag mag-isa, makiisa. Ano ang dapat gawin? Magkaisa. Yan ang gusto ng Lord. Yan gusto ng Lord na makita sa bawat isa po sa atin. And I do believe po, mga kapatid, yung mga characters sa Bible na experience din nila ito. I remember po, mga kapatid, Joshua and Caleb and the Israelites. Kung di sila nagkaisa, hindi sila makakarating sa lupang pinangako ng Diyos. Even the disciples, kung hindi sila nagkaisa na mag-share ng gospel, kung hindi sila nagkaisa na ihayag ang salita ng Diyos, wala din tayo dito. Amen. Isa. At saan tayo nagkakaisa? Si Ephesians chapter 4, verse 3 to 6, sabi ng Lord, sikapin ninyong manatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo, may iisang katawan at iisang Espiritu. Kung paano may iisang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. So ano po ang sabi ng Lord? Tayo ay nasa spiritual ohana na nandoon. Nasa iisang katawan, nasa iisang espiritu, nasa iisang pag-asa, nasa iisang Panginoon, nasa iisang pananampalataya, nasa iisang bautismo. At naniniwala sa iisang Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Huwag na kayong makinig ng kung ano-ano pang katuruan. Ito yung paniwalaan na natin. Magkaisa tayo dito, mga kapatid. At yan ang gusto ng Diyos. We should stick together anuman ang mangyari. Amen po ba, mga kapatid? Kasi ito ang gusto ng Diyos na makita sa atin. At gusto rin ng Diyos na ma-maintain ang pagkakaisa sa loob ng ating spiritual ohana.
At yan po ang ituturo po sa atin ng Diyos sa araw na ito. How to maintain the unity inside our spiritual ohana so that nobody gets left behind or forgotten. Okay, sinama ko na lang din po. Hindi lang po na tayo. Una po mga kapatid, sabi ng Lord, sa loob ng spiritual ohana, kailangan nandoon ng alin? Obedience or obey God's word. Sa Tagalog, yung pagsunod. Sa pamilya na lang, literal. Ang anak mo, kasaway. Umpisa pa lang, umaga pa lang, init na ng ulo mo. Tingnan po ba? Meron pa ang kanta, di ba? Ano ang almusal? Sermon, almusal. Umpisa pa lang ng araw. Dahil hindi natin pagsunod. Pero sabi, para ma-maintain yung unity sa loob ng ating spiritual ohana, kailangan lahat sumunod. Kaya nga po dito sa verse na binigay sa atin ng Lord, James chapter 1 verse 22, but don't just listen to God's word. Huwag lang natin hayaan na makinig lang tayo sa salita ng Diyos. Ano yung dapat natin gawin? You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. At mga kapatid, ang hindi pagsunod, kahit isang miyembro lang sa pamilya, mga kapatid, marami ang pwedeng mawala sa atin. Ano po yung pwedeng mawala sa atin? Napag-aralan nung last Friday sa Bible study namin, loss of privilege. Privilege saan? Sa blessing ng Lord. Pag hindi ka sumunod, yung blessing ng Lord na uudlot, ibubuhos na niya na wala pa dahil sa hindi pagsunod. Pero para ma-maintain yung unity na yan, dapat lahat sumunod. Amen po ba? Hindi lang tayo basta nakikinig. Ano pong sabi? You must do what? Ano pa? Pangalawa, para ma-maintain ang unity, sabi ng Lord, help one another. Okay? Help one another. Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burdens and in the way you will fulfill the law of Christ. So, bawat isa sa ating mga kapatid ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Minsan yung isa lumulubog na, pero yung isa naman malakas, ano ang dapat gawin? Marunong dapat tayo mag-reach out ng kamay mo. Ilan mo ba? At sa miyembro, sa loob ng miyembro ng isang spiritual ohana, hindi tayo naghahatakan pababa. Dapat tayo ay naghahatakan pataas. Pinagpala kapatid mo, dapat maging masaya ka. Amen po ba? Pumasok man sa isip mo, ako rin magkakaroon din yan. Kasi yun yung naging motivation mo. Hindi para labangan, kundi para i-post ang sarili mo para makuha mo yun. Hindi para, mawawala din yan sa'yo. Sabi nga help one another. Kailangan nandun yung unity, pero gano'n ang nasa isip mo. Carry each other's burden. Sa isang pamilya, kung wala ang asawang lalaki, asawang babae, at kung parehas mamina, sino ang pipila sa kanila? Kagaya ng binanggit ni Sister Gretchen, ang happy pill ng isang magulang ay ang kanilang mga anak. Amen? Kung malungkot ang asawang lalaki, sino ang magpapasaya? Asawang babae. Kung malungkot ang asawang babae, sino magpapasaya? Andyan ang tatay, andyan yung mga anak. Amen po ba? Kaya sa loob ng isang spiritual ohana, nagkakatulungan. Amen po ba? Bawat isa may kanya-kanyang faction. Isipin nyo na lang mga kapatid, no? Kung lahat puro kamay, lahat puro tatay, sino nang masusunod sa loob ng bahay? Kung lahat puro nanay, o sige, kanya-kanya kanyang plato, hinuhugasan. Amen po ba? So, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang role na pag kumilos at nagtulungan, nagiging maganda ang
kinalalabasan. O kung meron man isa sa atin na bibigatan sa loob ng bahay, tulungan natin, lalo dito po, sa iglesia po ng Diyos. Minsan, mukha pa lang, aura pa lang, nararamdaman mo. Sabi po dito, ohana means we don't let others struggle alone. Amen po ba? We are called to serve and support each other physically, emotionally, and spiritually. Amen po ba mga kapatid? Tatlo po yung binanggit physically, emotionally, spiritually. Kasultan mo lang financially. Depende po. Kung meron po. Amen po ba? Sa tulong ng ating Panginoon. And letter A, ayan na po, accept and love unconditionally. So kagaya kanina na sinabi ko, bawat isa may kanya-kanyang ugali, may hindi maganda, merong mga maganda. Pero sabi nga natin Panginoon, kailangan natin tanggapin ang mga iyon. Yan po ba? Sabi nga po, sa naglilit sa loob ng isang bahay o isang pamilya, kung meron kang tatlong anak at yung tatlong anak mo may kanya-kanyang ugali, minsan nagiging ganun din ang ugali mo para ma-reach out mo lang sila. At ganun din pagdating dito sa iglesia natin. Hindi para makipag-compromise, kundi para maabot mo sila. At magagawa mo yun dahil sa pagtanggap at pagmamahal mo natin sa Amen po ba? Sabi nga po sa 1 Peter chapter 4 verse 8, most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. Ano po yung sinabi? Multitude of sins. Pag sinabi mong multitude, ano pong ibig sabihin niyan? Daming, kahit gaano kadami kasalanan ang ginawa niyan, pakita mo lang yung pagmamahal mo dyan. Pakita mo lang na tinatanggap mo yan. Dahil sa pagmamahal mo at sa tulong ng Lord, kayang mapabago yan. Amen po ba? And in that way mga kapatid, tumutulong yan para ma-maintain ang unity sa loob ng ating spiritual ohana. Amen po ba? God accept us through grace. So tayo din po mga kapatid, ganun din po ang Lord. Amen po ba? Tayo din naman po saan ba tayo nag-umpisa? Nag-umpisa din tayo ng mga kasalanan. Pero tinanggap at minahal tayo ng Diyos unconditionally. Kaya tayo lang din. So bakit hindi natin gawin dito? Saan? Amen? At ano pa? Letter N. Ano ang N? Nurture faith and relationship. Ano po ibig sabihin? Yung katapatan sa loob ng pamilya, pagkaingatan mo. Even the relationship. Ano ang ibig sabihin po nito? Kung nakikita mo yung weakness ng membro sa loob ng iyong pamilya, hindi mo na yan para sabihin pa sa iba. Amen po ba mga kapatid? O kung madaldal yung asawa mo, huwag mo nang ipagkalat pa. Pag pinagkalat mo yan, edi madaldal ka din. Nakukuha niyo po? Amen. So sabi mga kapatid, pagkaingatan natin yung katapatan at relationship natin sa loob ng ating pamilya. At ano po ang sabi mga kapatid? Intindihin din natin yung interest nila, huwag lang yung sarili lang. Amen po? Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 3 to 4, para maingatan ang relationship sa loob ng isang ohana o sa spiritual ohana natin, dapat iniintindi rin natin yung kanilang mga interest. Sabi po dito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value other above yourselves. Verse 4, not looking to your own interests, but each of to the interests of the others. Huwag na yung sarili, kundi pati sarili, pati yung interest ng iba. Amen po ba? Di ba minsan po, pag yung interest ng isang kaibigan mo or isang member ng family mo, naging interest mo din, nagkakaroon na kayo, nag-uusap na kayo, kukwentuhan na kayo, magugulat ka kahit umuwi, magka-chat pa kayo. Yung kakahatid mo lang sa kanya, o ingat ka dyan ha, o nakauwi ka na ba ng bahay, kumain ka na ba? Nagiging maganda yung relationship.
Amen po ba? Kasi hindi mo lang iniintindi yung sarili mo. Sabi rin po sa Hebrews chapter 10 verse 24, let us think of ways to motivate one another to acts, love, and good works. So, same din po ng accept and love. So, ganyan din po mga kapatid, para ma-nurture natin yung katapatan at relationship natin sa isa't isa, kailangan ma-motivate natin ang isa't isa na magawa natin yung mga good works na yan. Amen po? In Awana, we don't just coexist. We grow together in Christ, encouraging one another to become more like Him. Amen po ba? Para maging maayos at maganda yung relationship po natin sa isa't isa. And lastly, letter A, so sa loob ng pamilya, kailangan ito. Abide in Christ. Ang isang ohana na walang Diyos, for sure, wala yan. Umaga pa lang nag-aaway na yan. Pero kung ngayon, nasa current situation ka, na hindi kayo mag-aasama ng pamilya mo, patuloy lang maging sentro ang Diyos. And I do believe, sooner or later, pagkakaloob ng Lord na magpupunin po tayo. Kasi bakit? Ikaw mismo, pinunahan mo na mali-abide mo ang Diyos sa puso mo. Ma-abide mo ang Diyos sa sarili mo. Kasi mismo nga ang Diyos sinabi niya, abide in me and I in you. Sa ibang version, remain in me and I remain in you. Kung ang Diyos, kung tayo nanatili sa Diyos, Diyos mismo mananatili sa atin. At pag wala tayo sa Lord, kahit anong pagpapagal mo, wala ka sa Lord, hindi yan magbubuka. Pero kung tayo, yung gawa mo, nandun din kasama ang Diyos, sa lahat ng kinikilos natin, kasama ang Lord, mag-prepare ng ibig sabihin, magbubunga lahat ng pagpapagal mo. Abide in Christ. So dapat sa loob ng iglesia, nandun yung pananalangin. Nandun lagi yung paghingi, Lord, pour out your Holy Spirit sa amin. Samahan kami lagi ng Holy Spirit. Amen po ba? Before o bago matulog mga kapatid, manalangin, nakasama ang pamilya. Amen po ba? Devotion po tayo kasama ang pamilya. Amen po ba? Kung hindi man maging sama-sama, mapangunahan natin sila na manalangin bago matulog. Amen po ba? Kasi sabi nga po, at alam kong narinig nyo na po ito, family that prays together stays together. The family that prays together, abide in Christ together, stays together. Amen po ba mga kapatid? Amen po. At sa pagtatapos po mga kapatid, sabi po dito ng ating Panginoon, our spiritual ohana should be, hindi lang po nobody gets left behind or forgotten. Dapat po pala ang spiritual ohana natin should be a family rooted in Christ. So kailangan lang din po natin masunod para ma-maintain yung unity sa loob ng spiritual ohana natin. Obey, help, accept, nurture, and abide. Sabi po, let this acronym remind us that in God's ohana, nobody is forgotten, nobody is left behind, and Christ is the bond that holds us together.